Gusto mo bang kumita online? Kumita sa pag-trading sa Forex? Ang Forex kasi ay isa sa pinakamagandang mapagkakakitaan online na hindi ka may scam. Kaya lang ay need mo muna itong pag-aralan para makakuha ka ng mga techniques and ideas para di ka masunugan ng puhunan. Pero pag natutunan mo naman ito ay magiging sulit ang buong araw mo. Ayos? Well, dito sa video na ito ay tuturuan kita kung paano mag-practice sa Forex trading at makakakuha ka pa ng free $30 initial capital. Kaya di mo na muna kailangan ng puhunan para makapag-practice sa Forex trading. Interesado ka bang matuto ng Forex trading? If yes, ang video na ito ay para sa'yo. First step ay mag-create muna tayo ng account or mag-register para magkaroon tayo ng $30 initial capital. Pumunta ka lang sa www.xm.com or i-click mo lang ang link ni XM dyan sa description. At mapupunta ka sa ganitong screen. At kagaya ng sinabi ko ay makakakuha tayo ng free $30 na initial capital. Ayos, di ba? Kung nagustuhan mo ang video na ito at sa palagay mo ay helpful para kumita ka online, ay pakiclick mo lang ang subscribe button at i-on mo ang notification bell para updated ka sa mga bagong video uploads ko tungkol sa mapagkakakitaan natin online. At pakilike mo na din ang video na ito mga Lodi. Thank you po! So, ang una natin gagawin dito ay mag-create tayo ng live account para makuha natin ang $30 na puhunan. Pagkatapos natin gumawa ng live account, ay saka ka na mag-register ulit dito sa demo account at dito ka na muna mag-practice ng pag-trading para mapalawak mo ng konti ang pag-intindi mo sa Forex trading. Pagka sumalang ka kaagad sa trading gamit ang live account mo, ay baka masunog agad ang $30 mo. Sayang, di ba? Pero kung ikaw naman ay may knowledge na sa Forex trading, ay pwede mo nang isalang ang live account mo dito sa trading. Okay? So, click na natin ito. Yan, click mo lang yan para makapag-umpisa ka ng mag-register. Ilagay mo lang dito ang name mo. Yan. So, dahil gagawa ako ng isang account, kaya gagamit ako ng ibang pangalan. So, ilagay mo lang dito yung name mo. Ayan, gumamit ako ng ibang pangalan. Name, then last name, ilagay mo lang dito English, ayan, then email, and then Philippines, then cellphone number, ilagay mo lang dyan cellphone number, at dito naman sa choices na ito, MT5 or MT4, MT4 lang ang piliin mo, dahil dito, pwede naman sa MT5, pero ang MT5 ay mas advanced ito kumpara sa MT4. Pwede ka dito mag-trade ng stocks, gold. Ang pagkakaiba nitong MT4 at saka MT5 ay yung mga indicator dito ay pwede kang mag-download at libre lang. Dito sa MT5 ay may bayad ang mga indicator dito. Hindi ka makakapag-install ng indicator na gusto mo. Kaya MT4 tayo. At dito naman sa account type, click mo lang yan. Mayroong dalawang choices dito, standard at micro account. At sinubdivide ito sa dalawa. Ang pinili ko ay ultra low standard. At para maintindihan natin at para magkaroon tayo ng idea dito sa account type, ayan sa mga account type na to, ay ito ang equivalent nito sa bawat account type. So dito sa standard account, meron itong lot size na 1.01 at 0.001 which is ang equivalent nito per units. 0.1 ay 10,000 and 0.01 ay 1,000. Dito naman ang ibig sabihin nito per pip, yan ang igagalaw per pips. So kapag ka bumaba ng isang pip, nalugi ka ng $10. Kapag ka tumaas, kumita ka ng $10. Depende yan sa trade position mo, either buy or sell position. Ganon din naman dito sa 0.1, kumita ka ng $1 kung tumaas at nalugi ka ng $1 kung bumaba. At ito naman ay kumita ka ng $0.10 kapag ka tumaas at kapag bumaba naman ay
$0.10 din ang nalugi mo. At kaya ng sinabi ko, depende yan sa trade position na isinalang mo. Ganon din dito yan sa micro account. So, masyadong mataas dito sa standard account. Kailangan mo ng malaking puhunan dito. Kaya dito tayo sa 1,000 lang. Kaya dito tayo sa ultra low standard at mura lang ito. Okay? Check box ka lang to agree. Then, click proceed lang. Yan, wait lang natin. So, yan, proceed to step 2 na tayo. Yan, ilagay mo lang dito. Date of birth, buwan, then taon, and then town, then street, postal code, then are you a US citizen? Siyempre, ilalagay mo no. Dito naman sa account-based currency, ilagay natin sa US dollar. Then account bonus. Then yes, I want to receive the bonus. At dito sa leverage, ilagay lang natin dito sa pinakamataas. Ito yung pautang o ili-leverage. Leverage galing sa company yan. Ilagay mo lang dyan sa pinakamataas. Then investors information. Investment amount. So, ilagay mo lang natin dito. Kahit magkano lang. Ilagay mo lang dyan. Employment status. Self-employed lang. Then, intended purpose of nature. Let's say, investment lang. Nature of business. Ilagay lang natin dito kahit ano. Let's say computer. Okay lang yan. Importante may laman at para hindi ma-question. Bachelor's degree. Ilagay na total estimated income. Ilagay lang natin 50,000. Ang laki. Para be positive lang tayo. Ayan. Ilagay lang natin dyan. Then trading knowledge and experience. Kailangan mong lagyan ito. Kasi pag hindi mo linagyan ng experience, hindi ka i-proceed sa next page. So, reason for experience in financial structure. Diyan lang. Piliin lang natin yan. More than 25 times. So, how many times have you personally traded in over the counter? So, ilagay lang natin more than 25 times. Dito naman, have you traded at least 25 times in all over the counter? Select yes lang tayo. Kahit hindi pa naman, ganyan lang. Then, account password. Click tayo ng account password. So, dito sa password, wag mo yung kalilimutan ito dahil ito yung gagamitin mo pag login. So, kailangan ng small letter, capital letter, at numbers. Yan ang combination ng password nila. Then, checkbox lang tayo. And then, pagkatapos, click open a real account. So, yan. Wait lang natin. So, ito na. Last steps. Confirm your email. So, isave ko lang para hindi na ako mag-login. And what to do next? Confirm your email. Log into membership area. Validate your account. Download the XMMT4. So, punta tayo dun sa email. Inbox. So, ito na siya. Confirm your email address. So, click lang natin ito. Confirm. Yan. So, magbubukas yan dito. And congratulations on opening an XMReal account. So, ito is-save mo to. Sa bagay, nasa email naman. Kaya, ito yung login account mo. Pag nag-login ka na doon sa MT4, ang password na gagamitin natin dito, pag login, ay yung ginamit natin pag register. Ay yung password na ginamit pag register kanina. Kaya tandaan mo yun. Sign in ko. Then, login. Login na tayo. So, ayan na. Meron na. Click lang natin yung save ulit. So, dito nakalagay. Dito makikita ang income mo. Kung titingnan natin dito sa account, ay wala pa yung $30 kasi need natin i-validate ang account natin para makuha ang $30. Ayan, nakalagay dito. To validate your account, please provide with the necessary proof of ID and proof of residence. Itong proof of residence, kung meron kang mga billing, water bill, electric bill, ayan, pwede yan. Kung wala naman, barangay clearance, ay pwede na. Itong proof of ID, ito yung sa government ID, driver's license, passport, pwede na yan. Okay, ngayon subukan natin, i-validate natin ang account natin. Ayan, click lang yan to validate your account. Then, login muna tayo. Yan. Additional information, CRS. So, click lang yan. Do you have a tax identification number?
Kung meron kang tax identification number, ay ilagay mo yes. Sa akin kasi no, kasi wala ako niyan. And click submit lang tayo. So ito na ang choices na pagpipilian mo. Upload documents, passport, driver's license, national ID. Kaya ngayon choose file tayo. So ito, click ko lang yan. Okay, andyan na. And upload one of the following documents to prove your residency, barangay clearance. Ayan, barangay clearance. Choose file tayo. And then upload your documents. Wait natin kung tatanggapin niya. Document was uploaded. So dito i-remind ka niya. May message sa'yo yan. I-remind ka niya doon sa email. Ganun yan. So wait lang natin. Ayan, documents uploaded successfully. Na natin. So within 24 hours ang waiting time dito para ma-approve ang account natin. Kailangan yung ID clear at yung barangay clearance ay malinis. Kung kailangan i-scan ay ipa-scan mo para klaradong-klarado. So itong isa, message niya. Ito yung login information natin. Ito naman ay ito yung login details natin para doon sa MT4 platform. At ito naman ang server na ilalagay natin doon din sa MT4 platform natin. Let's say nakapasok ka na, na-approve na ang account mo. Ang next na gagawin natin ay i-download na natin ang MT4 platform. O nga pala, pag natagalan kayo sa pag-validate ng account nyo, pumuntahan nyo lang yung email at mag-message kayo doon. Merong mga Filipino doon sa support nila. Doon sa email mismo na sinend sa'yo. And yan, nakikita nyo. Dito yung email. Nakalagay dito filipinosupport.xm. At doon naman sa validation para mapabilis ang pag-validate. Yan, mag-send ka lang dito. Limbawa ito. Click natin yan. At dito ay mag-send ka lang. So ayan, pagkatapos nyo, mag-email lang kayo. Mag-message lang kayo doon. And pagkatapos ay mag-attach kayo ng files. Kasi doon sa website nila ay isang image lang ang pwede mong i-upload. Kaya kung hindi sila satisfied, ay hindi ka nila tatanggapin. Kaya dito mag-submit ka ng mga documents, makakapag-submit ka ng maraming documents to prove na ikaw yun. At mga Pinoy ang andito. Ayan, send mo lang yan. Ganyan din yung ginawa ko noon, nahirapan din ako mag-approve. Kaya ang ginawa ko dito sa email sa mga Pinoy, ganito rin ang ginawa ko, nag-send ako ng maraming documents. Ang barangay clearance ko ay in-scan ko yon. Ito kasi pinicturean ko lang ito, kaya medyo malabo. Kaya i-scan mo siya para malinaw, para pasok ka agad, approve ka kaagad. Pag hindi ka na-approve, ay pumunta ka lang dito sa email mo, doon sa support, at piliin mo ang ito, Filipino validation. Okay? Then, i-send mo siya. Ganyan. So, andun na yun. And hoping na makapasok ang isang account na ito. So, ganun lang yun. Kaya proceed na tayo. So, ngayon ang gagawin natin, let's say, approve na ang account mo o kahit hindi pa naman approve ang account mo, ay pwede mo nang i-install ang MT4 platform, ang trading platform. Ay makikita natin dito, hindi pa pumapasok kasi hindi pa tayo validated. Kaya wala pa rito ang $30. Okay, so, pumunta ka lang dito sa platform. Ito, click mo lang itong platform para makita mo ang MT4. Ayan, nakalagay dito MT4 for PC. For Mac, kung Mac ang gamit mo. Sa cellphone naman, pumili ka lang kung iPhone or Android ang gamit mo. At dito rin sa tablet, pumili ka lang MT4. Ngayon, MT4 for PC, dahil PC ang gamit ko. Download lang yan at magda-download na yan. Yan. So, ito yon ang feature niya. Ngayon, click lang natin itong download. Click natin yan. At magda-download na siya. So, yan, mabilis lang. Yan, tapos na kaagad. Then, i-install na natin siya ngayon. Mayroon ng 1 dito kasi dinownload ko na siya. So, for the sake of this tutorial, dinownload ko siya. At i-install na natin. Okay, ngayon, subukan natin i-install. Kahit na-install na, magbubukas pa rin yun. Kahit naka-install na. So, for the sake of this tutorial, i-install natin. Kunyari lang. So, i-run mo lang. Click run. After ma-download. Yan, click yes ka lang. So, dito, next ka lang. Next ka lang ng next. Ayan. So, ganun lang siya. O, ang bilis. Kasi, na-install ko na siya. Kaya, super bilis. Medyo matagal-tagal yun. Pero, hindi gano'ng matagal. So, ganyan lang yan. Okay. So, ayan. At pagkatapos nyan, ay i-click lang ang finish. Ganyan. And then, magbubukas itong MT5 website. Ang gagawin mo lang ay i-close mo lang yan.
Proceed na tayo. Yan, automatic na magraran ang platform para i-set up ang server. Yan, so wait lang natin. Yan. So dito, ayan, ito yung kinapi ko yung login natin. Yan ang login. At ito naman ang server. Nandun yan sa email. Kopyahin mo lang yun dun sa email na sinend sa'yo. Ngayon, hahanapin mo yan ito. Hanapin mo dito yan. Kung halimbawa wala ang server mo dito sa listing na ito, ay i-scan mo lang. Yan. Ang gagawin lang ay i-paste lang dito. Click mo lang yan at i-paste dito yung server mo kung sakaling wala dyan. Pero andun na nakita na natin kanina. Ayan. So halimbawa lang yan, then i-click mo lang yung scan at mag-i-scan na siya. At lilitaw na yan doon. Pero nakita na natin, yan, in-scan ko lang para makita nyo. Okay? Ngayon, click lang natin itong XM Global Real 2 dahil yan ang account natin. Yan, click lang natin yan. And then, click on next lang tayo. Then, dito, ang pipiliin natin ay yung existing trade account. Yan ang pipiliin natin. Yan. So, click lang mo lang yan. Tick mo lang yan. And then, dito ay maglalagin tayo. Ang login natin ay ito yung login natin, login details, yung ID natin, paste lang natin dito, and then yung password natin ay yung pag-create natin doon sa pag-register natin. Yan ang gagamitin password dito. And then, click finish lang. Yan, so ayan, tapos na tayo. At kung titingnan natin dito sa baba, ito yon, meron na tayong connected na tayo. Yan, so andito na tayo ngayon. Okay, tapos na tayo mag-register sa Forex Trading doon sa XM broker natin at na-connect na rin natin ang account natin sa trading platform at sa server natin. So, ready to trade na tayo para kumita ng salapi. Oo nga pala, just a reminder lang, itong $30 na ito ay hindi po ito withdrawable. Pahiram yan ng broker sa mga bagong trader para kumita. Ang mawi-withdraw natin ay ang mga magiging profit natin sa trading. Kaya kung baguhan ka lang sa Forex Trading, ay doon ka muna mag-practice sa demo account para di masayang ang ipinahiram na puhunan sa atin. Okay? Ang sunod na gagawin natin ay isa-set up na natin ang trading platform natin, ang trading chart, ang candlesticks at ang mga indicators at iba pa. Okay? Ngayon, panoorin nyo na lang po ang tutorial dito tungkol dito kung paano i-set up ang trading platform natin. Ilalagay ko dyan sa description sa baba ng video na ito. Okay? See you there guys and good luck!